ng mga OFW na naman ang nakauwi sa bansa. Pero bukod po sa tuwa na nakalagtas sila sa gulo sa Syria, may baon din silang hinaing dahil sa hirap na dinanas nila doon. Beverly Natividad, ikwento mo. Ito ang gulong natakasan ni Jocelyn, Shalimar at iba pang OFW sa Syria. Pero bago nakauwi nitong Disyembre, 4 na buwan muna silang natenga sa Philippine Embassy roon. Gutom talaga, sa sobra. Talagang makakain mo na yung mga hindi mo kinakain. Yung lines naman po nila, hindi naman po gumagana yung iba eh. Lahat ng cellphone namin, so kinonfiscate nila. Pero di nila makalimutan ang mapait na sinapit. Kaya panawagan nila sa embahada, ayusin nyo ang sistema ng evacuation ng higit 10,000 OFWs. Kung ginagawa sana ng DFA ang pakipag-usap, ay doon mismo sa gobyerno ng Syria at binibigyan at inaatasan ng Syrian government ang kanyang nationals para i-waive na tong exit visa. Dapat po ganon. Kanina isang grupo ng 35 OFWs mula Syria ang naiuwi ng gobyerno. Bukas naman darating ang 41 pang iba. Ayon sa DFA, Alert Level 4 na ang Syria. Ibig sabihin mandatory repatriation o pipilitin ng makauwi ang mga Pinoy workers doon. Sa huling tala, 300 na ang namatay sa 5 araw na patuloy na putukan at karahasan sa bansa. Sabi ng DFA, tumataas na ang karahasan sa lugar kaya't kailangan na nilang isa-isahing kunin ang mga OFW sa kanilang mga bahay doon. Nangako rin ng DFA kahit delikado na doon, hindi magsasara ang embahada sa Syria para patuloy na matulungan ang mga OFWs na naiipit sa gulo. Beverly Natividad, News 5. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang circus sa Amerika. Bali-bali po ang buto ng isang motorcycle rider nang sumabit ang gulong ng kanyang motorsiklo sa alambre sa circus show. Nasa 25 feet ang taas ng binagsakan ng biktima, pero mabuti na lang at hindi bumagsak sa kanya ang kanyang motor. Sa Syria naman, 19 na tao ang patay habang 40 iba pa ang sugatan ng sunugin ng mga aktivista ang isang gusali sa Baba Amro. 11 buwan na ang kanilang protesta para patalsikin sa pwesto si President Bashar al-Assad. Sa kabuuan, pumalo na sa 300 ang patay dahil sa gulo. Kung umuo na si Manny Pacquiao sa laban nila ni Timothy Bradley, sa Hunyo, medyo nag-aalangan naman ata dito ang coach niyang si Freddie Roach. Sa kanyang interview sa Examiner.com, sinabihan niyang dirty fighter ang boksingerong si Bradley. Namimisikal daw kasi itong boksingero at madalas ginagamit ang kanyang ulo at balikat sa loob ng ring. Hindi ka mao. Pero sabi ng company Pacman, hindi raw problema kung marumi ang labang ibibigay sa kanya ni Bradley. Hindi na raw kasi bago sa pambansang kamao ang anyay dirty tactics dahil sa mga dati niyang nakalaban. Samantala, magiging mainit pa rin kaya ang panahon bukas sa Luzon. Alamin po natin yan mula kay Manu Sandejas. Salamat, Sherry. Narito na ang action weather. Kung nasa Southern Luzon kayo, mga kapatid, malaki ang tsansa magandang panahon ang gigising sa inyo bukas. Pero makakaranas pa rin ng malakas na ulan ang Bicol Region at sa silangang Visayas. Dito kasi sasapul ang buntot ng cold front o yung pagsasalubong na mainit at malamig na hangin na nanggagaling po sa Pacific Ocean. Magiging maganda rin ang panahon sa Mindanao, pwera na lang sa Zamboanga Peninsula pagdating ng hapon. At yan po ang lagay ng panahon ngayon at bukas mula dito sa News 5 Weather Center. Ako po si Manu Sandejas. Naka-freeze pa rin hanggang sa ngayon ang biyahe at mga show ng singer na si Christian Bautista sa Indonesia. Hindi pa rin kasi naglalabas ng clearance ang Indonesian Embassy para muli siyang makabalik sa naturang bansa. Masama raw tuloy ang kanyang loob dahil nagdulot ito ng kahihiyan sa kanyang pangalan at maging sa Pilipinas. Pero tiwala naman si Christian na maayos ito dahil marami daw siyang mga pending show at mga guesting doon. Pinabalik ng bansa ang singer matapos masita ng Indonesian Immigration Officer na imbes na working permit, tourist pass ang hawak niya. We're still fixing things with the Indonesian immigration. Kasi nga yung agent ko doon got the wrong agent who got the wrong visa. And I perform. Para naman po sa wow video natin ngayong gabi, naka 6 million hits na sa YouTube ang kakaibang banda na ito na kaya tumugtog ng 1,000 musical instrument gamit po ang isang kotse. Panoorin niyo to.
Combination of everything, ano? Pinaandar kasi nila, Cherry, ang kotse, malapit sa iba't ibang mga keyboard, ano? Drum at gitara para mahato ito ng robotic arm na nakatikit sa kotse at gumawa ng tono. 4 na buwang paghahanda at 4 na araw na pagsusuot at pagre-record ang ginugol ng bandang OK Go. Ganyan sila ka-weird gumawa ng video pero hit na hit sila. Para nga dyan sa naturang video na yan. Hanapin niya sa YouTube, OK Go ang pangalan nila. Bukas sa mga marami pang kakaiba at very interesting videos, dito lang po sa Aksyon Journalismo. Yan ang unexpected, Bakit? di ba? Nung nakikita mo sa simula, akala mo sa kotse lang, bila na may nakahilera mga piano at keyboard doon sa may tabi ng Alam kalsada. ko lang bakit. Bakit may mga ganun? Bakit gusto nila Walang gawin? basta ganun, trip Wala partner. lang. Sige, sorry. Trip-trip lang yan at saka wala tayo. Hindi natin may kakaila, Cherry. 6 million na ang nakapanood sa kanila. Oh. Kung gusto nyo pong sumali sa aming diskusyon, ay i-post lang inyong mensahe sa aming journalismo page sa Facebook. At muli, happy birthday sa ating Pangulo. Oo. At Happy wala- birthday! Yung ibang may mga birthday din ngayong Feb 8. Oo naman. At pwede kayo mag-tweet sa aming Twitter account na TV5 Journalismo o sa mga official na Twitter accounts namin. Yan po mga kapatid ang mga pinakamaaksyong balita ngayong araw. Dahil ang balita at opinion mo, mahalaga sa amin. Saan man, kailanman, kapatid. Makialam at makibalita dito sa Aksyon Journalismo. Up next na po ang Juicy. Magandang gabi.